Mga insidente kamakailan sa West Philippine Sea, ating pag-uusapan kasama si Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Commodore J, magandang tanghali po. Hello, good afternoon, Ma'am Nina, at sa mga taga-subaybay niyo po. Ano po ang masasabi ninyo sa sunod-sunod na insidente dyan sa West Philippine Sea? Well, if we're going to interpret itong actuation ng China ngayon, it just goes to show na China doesn't hesitate to violate the international law. Para sa kanila, they can be able to justify itong mga maling gawain nila ng local activities in the West Philippine Sea through a much more deployment of number of Coast Guard vessels. Ito ang ginawa nilang pangharas sa Coast Guard vessel noong nakaraang August 19. Kahapon na naman, kanilang tahasang niram at ginamitan ng water cannon ang BFAR vessel kahapon. Sir, si insidente naman ng pagbangga at pagbomba ng water cannon sa barko ng BFAR, ilang barko po ng China ang na-monitor na involved sa panibagong harassment na ito? Well, kahapon, Ma'am Weng, we were able to monitor 5 China Coast Guard vessels. The bow numbers are 21551, 21555, 4202, 4103, and 3104. Merong kanya-kanyang trabaho itong mga to. Yung dalawang 215 series, yung 21551 and 21555, ito ang tumutok sa pagbangga ng BFAR vessel for more than 6 times. And then the 4202 and the 4103, ito naman yung dalawang barko na gumamit ng water cannon to prevent the BFAR vessel from getting close for the show. Meron din tayong namataan dito na dalawang Chinese maritime militia, and this also surprising, na ang isang Chinese maritime militia also carried out dangerous maneuver na almost bumangga na sa BFAR vessel. And of course, from a certain distance, we also monitored the presence of PLA Navy vessel 626. Commodore, ano po ang update dito po sa barko ng BFAR ngayon na binangga at binomba ng water cannon at ano nga po uli yung mga naging damages nito sa barko? Ang BRP Datu Sanday, yesterday, because of the harassment carried out by the Chinese Coast Guard and their illegal actions, hininto nila temporarily ang kanilang pamimigay ng ayuda sa ating mga marinis ng Pilipino. Kaya't minabuti niya na dumiretso sa kanyang home port sa Bataan. At hopefully within today, they're expected to safely arrive in Bataan. And there are damages na meron sila ngayon. Ito yung sa kanilang structure as a result of the ramming. And yung water cannon naman, gaya na iulat nila kahapon, because of the jet stream water cannon, yung too much pressure na tinarget talaga ng China Coast Guard, yung navigation and communication equipment nila ay naapektuhan din. As to the extent of the structural damage, it will only be evaluated kapag dumating na siya sa puerto ng Bataan at matutukoy natin kung meron ba siya talagang naging butas o substantial na tama para masabi natin kailangan niya mag-undergo ng isang repair. Commodore, ano po naman ang masasabi ninyo sa pahayag ng China Coast Guard na nirescue nila ang tauhan ng Pilipinas na nahulog ng di umano'y magbanggaan ng mga barko? Alam mo, Ma'am, nakakatawa ang statement ng China na yan. It's because during the ongoing harassment, biglang nag-tweet ang Global Times at sinabi nila na meron daw silang na-rescue, and in the spirit of humanitarian consideration, tinulungan daw nila ang Pilipinong nahulog. But that's an outright lie. Isang malaking kasinungalingan yan. Wala tayong crew sa BFAR vessel or kasamahan sa media na nahulog dito. And then eventually siguro na-realize nila, it will be very difficult for them to sustain such a lie. Kaya dinilit din naman nila yung tweet nila na yan. Ibig sabihin, ang China, that is the reason why it's easy for them to come out with headlines and reports,
Kasi they don't care about accurate information. What they only care about is to tell the public, to sway the public opinion, ang mag-project ng positive image. So itong kasinungalingan na to na tinulungan nila ang ating BFAR crew is an indication na that's what really they care about. So, Commodore, para malinaw lang po, no, walang nahulog sa barko at nasa mabuting kalagayan po ang ating mga mangingisda, mga tauhan po natin. Yes. Wala ni isang crew ng BFAR at ang mga kasamahan natin sa media na nahulog dito sa incident na to. At para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, gaano po kadelikado ang ginawang paggamit ng flares ng China sa eroplano po ng BFAR naman kamakailan? Well, ang nangyaring paggamit ng flares ng Chinese government ay 2 beses. No? Kung August 19 sa Bajo de Masinloc, kung saan yung isang fighter plane nila ay nag-deploy ng 7 flares, no? Against BFAR aircraft, and then the other one was last August 22. Ito naman sa May Zamora Reef. Ang danger na itong flare na to is that ito kasi propeller type yung aircraft ng BFAR, no? So there is a danger na kapag pumasok itong flare sa makina ng aircraft nila, it might explode, no? It eventually result to a plane crash. So ngayon, Commodore, ano po yung magiging tugon ng PCG at ng pamahalaan sa patuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea? Paano po ang ginagawa ninyong pagbabantay ngayon? Kasi kung tayo nagbabantay, sila naman parang times 5, times 10 yung ginagawa nila ng pagbabantay sa atin. Pero alam mo, Mameng, no, as we commemorate National Heroes Day, ang ating pong Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, despite of the bullying and provocative actions na itong Chinese Coast Guard combined with their Chinese Maritime Militia, we're still not going to be deterred, we're not going to yield. Patuloy pa rin nating titindigan ang laban natin sa West Philippine Sea. Despite of our limited number of assets, no, for the Coast Guard and even the Armed Forces of the Philippines, patuloy pa rin tayong lilipad at maglalayag dahil para sa amin po, ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas. Okay, sir. Mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa pamilya ng mga mangingisda at pamilya ng Coast Guard at Philippine Navy na naiiwan sa kanilang mga tahanan. Well, ang panawagan ko po sa ating mga kababayang Pilipino, let us honor and recognize the effort of our soldiers from the Armed Forces of the Philippines, the Coast Guard who are patrolling the West Philippine Sea, and even our fishery officers of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito po, sila ang ating pong mga bagong bayani ngayon na despite of the danger sa kanila pong pagtindig sa laban natin sa West Philippine Sea, ay hindi po nila inuurungan ang malalaki at giganting barko ng Chinese government. At patuloy pa rin po nilang pinagpapatrolyahan at ito po ay alinsunod sa pag-uutos ng ating Pangulo na he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea.